natutuwa lang talaga ako no na actually marami pa rin naman talaga tayo makikita na parang usapin tungkol sa kay Teddy, tungkol kay Kela. Guys, magmahalan tayo. Magmahalan Oo. tayo, guys. Ilapag natin ang Magmahalan pagmamahal tayo. diyan sa comment section, 'di ba? Pre, eto na, game number 2. Plano na talagang bumawi ng Indonesia. Siyempre, plano nila yan eh. And wala namang nagpaplano na palubog, di ba? So, plano nila na tanggalin itong Povius, tanggalin yung mga threat talaga sa Pinas. Pero as long as available ang Akai, feeling ko naka-mindset na to kay Pumuseno eh. Pag available ang Akai, coach, bigay mo, kukunin ko. Oo, yan yata talaga yung goal nila ng Sagad kasi ang gusto nilang ma-pick up ay walang iba kundi ang Akai. So sa puntong ito, yung Indonesia, they're gonna be the ones thinking of a strategy para ma-limit down nila. Kasi ang hindi talaga nila mahati-hati, pre, yung Akai tsaka yung Arlot eh. Kaya yan ang goal. Yan ang goal ng Indonesia, yung matanggal talaga yan. So, this gives us a new combo. Mabubuksan ng bahagya yung Matilda tsaka yung Gord para dito sa Pilipinas, knowing na meron tayong Red 1 and Red 2 on our side. Oo, nakakalimutan natin yung Pakita. Ayun, Pakita. Tinanggal na ng Team Philippines. So, Indonesia, pupunta ba sila dito sa ruta ng mga Baksha? Or kukuha sila ng Zushin para paghandaan yung utility na ilalabas dito ng Team Philippines? Or even the Valentina para i-first pick nila just in case na kumuha ng Akai dito ang PH. Yun ang mga natitingnan nila eh. Pero sabi na, sige, Zushi na lang ako, Burits. Ay, hindi sa akin. Zushi na lang ako, coach. So, para sa Team PH, ano kaya sila? Ayan na! Ayan na, pre! Ayan na! He's back! Marami nag-aabang, pare. Marami nag-aabang. Ba't kailan daw magkuklod si Bianya? Ito na. Ito na. Tapos ano to, men? Si Carl TC hanggat pwede niya mahawakan yung Akay yung na. Akai, hawakan na tawakan niya talaga. Sino magsasabi nagpapa-MMR si Carl TC? Sige nga. Sige nga. Walang ganon. Wala. Pag si Teddy, sasabihan nyo nagpapa-MMR ng Claude sa Pinas. Pag si Carl andito nagpapa-MMR ng Akai, ayaw yung sabihan. Oo nga. Tsaka, pre, nagpa-MMR naman talaga eh. Si Claude yung Claude ni Vianya eh. Napakataas ng win rate niyan, pare. Napakataas ng win rate ng Claude na yan. Okay, Harit. Ang kukunin nila dito plus the Atlas. Baka nakakalimutan nyo, may Valentina pa, Sarah. Pwedeng kunin nito ng PH. Or, Gord. Yun na yun. Or, bigyan nila ng hero na kagad si, Binuya. May mga Yujo, may mga Lapu. O kaya Cho. Cho na lang. Parang pwede rin mag-show na lang sila kasi ginamit din naman yan ni JP kanina lamang. So, I wouldn't be surprised kung yun na maging pick up ng kupunan na ito. Pero sa ngayon, masasabi ko na very successful kasi yung duo ni Carl ni Nepomuceno at nitong si De La Cruz pag show yung kanyang gamit. Although Atlas yung kalaban niya, so ibang kanilang pipiliin para kahit papano ay mapahirapan itong Harith upon entering the team fight. And I think Sanji allows it. Sanji applauds it. Ano siya parang in-explain niya ata, yung mga magiging condition ng lineup nila dito. Kasi nakakita na ako ng ganyan, pre. Yung real-world manipulation, tapos yung Akai iipit, dudulo pa rin naman yun doon sa pinakadulo. Maliit nga lang yung stun, pero kung gusto mong ilagay doon lahat sa dulo ng isang mas madali para sa kanya na patamaan. And ang mahirap na part dito, hindi rin basta-basta pwedeng lumaban ang Indonesia sa sa bubuing box dito ng Team PH. And hindi rin siya naaangat ng Atlas, 'di ba? Pag nagre-real manipulation na sakto. So ngayon, nag-alis na ng utilities na naman ang Team PH. Saan ba sila mauuwi dito? Magkakaramila ba? Hinuhukay na ngayon ni Coach Shepard yung mga heroes na utility na pwedeng gamitin ngayon. Barats ba? Ang hirap ng Barats dito. Yung Scarmila, hindi gumana. Balmond ay tingnan natin kung pwede. Di ba? Oo.
Yung Balmond, trinay yun kanina nila Nepomuceno, pero unfortunately, hindi yun gumana para sa kanila. Yep. So ngayon, they always want to prioritize a hero para dito kay Nepomuceno, which is the Akai, na parang alam na niya kung ano yung timpla eh. So, in situations like this, Indonesia has to find the hero na kayang mag-suffice talaga. Wala na yung Fredrin, wala na yung Baksha. Meron pa naman yung Guinevere na binandin. Ay, wala na rin pala yung Guinevere. Wala So, na. oh my gosh. Nagkakaubusan na talaga dito para sa Indot. Ipit na naman yata itong si Afan. Baka Naku, mag-ano na lang to. Yung mga YSS niya kanina, yung mga I don't know what else is there to pick para sa Indonesian jungler. Alam mo, dapat utility ka talaga dito eh kung ikaw ang Indonesia. Kailangan mo ng tutulong or haharap. Pero na lang kung siguro Terizla dito si Xiaoqi para si Afam ay makakakuha ng damage jungle. 'Di ba? Terizla na lang siguro, at least may makunat silang frontline tapos si Afan, tama ka doon, YSS. Ayan na, pabalik nila pre. Oh. Benedetta and the Carmilla, parang nasa isipatan ng Indonesia, hindi. Mali lang yung sequencing ng mga heroes namin kanina. Susubukan ulit namin paganahin and Benedetta ang kukunin ni Xiaoqi sa harap ng Benedetta Gods ng Pinas. Apart from Edward, of course, si Binuya. Ito yung pinakamaraming matches din ni Binuya, pre. Tol, ito yung unang-unang hero na ginamit niya nung Debut. nakatungtong siya ng pro. Oo. 'Di ba? Shoutout sa mga fans pa ng Next Play Evos. Yan. 'Di ba? Yun yung bata-bata pa to, wala pang kamasel-masel nun si Sanford. Pero ngayon, pag ginamit niya na yung Benedetta, kasabay na ng muscle niya. Ng Pero ngayon, triceps. kanila magiging choice, ito na yun. Yung Sora na ang kanilang pipiliin. So, sa puntong to, we would see it. We kind of understand the concept ng parehas na teams. Kailangan na may magandang setup talaga na ibitaw itong si Binuya using the shifting skies. Pero damage ang idideal nitong si Xiaoqi sa tulong ng Benedetta. Alam mo, sa totoo lang, medyo napapaisip din ako para dito sa Indonesia. Kasi Carmilla, Zushin, parang hindi yata, ewan ko, damage wise, pwede. Ang curious lang ako, kapag nabuhat ba ni Zushin, na ano ba yun, yung blood, Curse of Blood, Aha. lahat ng mga nalinyahan or lahat ng mga nalink doon, mabubuhat din. Yun lang ang medyo curious ako kung ganun ba yung interaction nun or hindi. O baka damage lang, no? O baka damage lang, di ba? Pero kasi bitin yung damage ng isang, Zushin di ba? Pero ito na, malalaman natin lahat ng yan maya-maya lamang. It's gonna be a fun testing this Carmilla jungle for the second time around. Dahil tila gumana yung ginawa kanina ng Pilipinas na inubusan talaga nila ng jungler or ng utility jungler to be specific. Itong Team Indonesia at nagkaroon na naman ng significant advantage si Nepomuceno upon maintaining this. Pero may laban na naman ang nangyayari sa bandang gitna. Maaga pa lang si Pabico at si De La Cruz na ang nag-commit ng kanilang battle spell with only the Revitalize being sold. Pre, itong mga to, alam mo, mga manok na panabo. Oy, wait lang, si Pabico. Pinuntahan din nila, mabibitbit in first blood. Magandang simula ito para sa Indonesia. Pero sabi ni De La Cruz, sige, susubukan natin na proteksyonan yan. Pero nag-commit si Alexander ng kanyang flicker at sobrang sakto sa pagsabog ng perfect match niya. Oo. Kasi in-anticipate talaga nila na doon manggagaling si Pabico that nagamit na rin siya nung kanyang flicker din pabalik. So it was a flicker and a flicker that converted to a kill. So it was a better trade, a better initiation para din dito sa Indonesia. At ngayon, ito yung difference ng kung ano yung pwedeng mangyari pag maaga talaga yung kanilang initiation. We're gonna look at it again. Yung flicker, perfect match na nailatag ni Alexander. Sa kanya naman napunta yung kill. So I think that's the only positive na makukuha natin from that skirmish alone. Oo, at mapapansin natin dito na hindi rin naman nagpapapekto si Pabico. And dahil nga naka-flying clouds, mabilis siyang nakabalik kahit namatay siya doon sa naging sequence na yon. Ilang segundo para sa pagong at pumipesto na rin naman ang Indonesia and the Philippines. Pero mauuna ata ang Indo dito. Nepomuceno ay nagpakita na kasabay ni Afan. Maghahampasan sila. Available naman yung Curse of Blood. Katama yung stun ni Nepomuceno ay babalikan dito ni Dalvin.
susubukan nilang babaran. Andito yung perfect match. Wala pang ultimate dito. Ito si Alexander. Pero may heavy spin na nanganganib. At nabitawan na rin yung Electrofan na blow. And si Afan na nakakuha ng pagong. Habang sa gilid na bahagi naman, si Nepomuceno ay pinuntahan na rin. River manipulation at tumakas lang ang mga miyembro dito ng Indonesia. And Dalvin will secure that kill. Habang si Viana ay sasama na, Blazing Duel din nagamit niya, pero bitin pa tayo kanyang damage. Sabit-bit na naman si Pabico at siya ay makakatras dito. At si Viana ngayon ay tutulong lamang para hindi na o para pilitan at tuluyan ng mabugaw ang mga miyembro ng Indonesia. That is a kill towards Vinoya that wanted to seem unlikely para sana dito sa Pilipinas, pero mas okay na yon kesa merong napunish siya completely towards the side of Philippines. Kasi si Pabi ko kanina nalatagan na ng damage And mas magiging mahirap yon para sa kanya kung sakali na dumagdag pa ng dumagdag yung deaths niya in this one. But fortunately, dumidikit pa rin ang Pilipinas. This is only a 700 gold lead na hawak-hawak ng Indonesia. Sure, the early game might be towards their side, pero aasahan naman natin si Vianya na ngayon ay medyo nalalagay sa alanganin dahil nga sa pressure na binibigay sa kanya ni Dingaray. At dahil dito, baka sakali na mas ma-pressure pa sila lalo at hindi makuha ni Vianya yung cannon, pero pumapalag na naman siya using that Blazing Duet at tinaabangan niya itong si Dingaray. And it turned out for the better dahil makakakuha pa rin naman siya ng extra waves at hindi siya magbabak. That is how the gold lane is gonna be approaching towards this at buo pa rin ang kanyang plano bago mag-secure ang iba. Pero ito si Xiaoqi na naiwasan yung heavy spin. Just a solid move from both of the teams so far. Yeah, so proper timing doon sa 9-for-9 niya, no, na naiwas niya and that electrifying na blow. Alexander ngayon ng De La Cruz, nagkakaharapan. Ito yung nakakainis, yung frozen na nanggagaling doon sa kanyang frigid breath. De La Cruz, papakunan cycle na ayaw sila tantanan dito. Dalvin and the fan. Ngayon, ikalawang pagong. Desidido ang Indonesia na hatakin sa kanilang poder. At si Alexander, nag-aabang ng pagkakataon dahil available ang kanyang flicker and yung kanyang penalty zone. Oh, but look at this, the damage is gonna be there. Papunta sila kay Pabico. Susubukan niya ang i-fatal links pero hindi mo na mangyayari yun. Si De La Cruz ang makanilang mamamataan. Sinusubukan talagang labors down at ganun din naman ang ginagawa nila kay Alexander. Pero kay Nepomuceno, mapupunta yung pagong. At ang sakripisyo ay walang iba kundi itong si De La Cruz. Pero makakuha sila ng isang kill. Pangalawa na yung kay Afan. At aatake naman dito. This time ang Indonesia kagamit na naman ng Zaman Force. Pero si Nepomuceno, ang target ay walang iba kundi si Dingaray na susundan pa rin naman siya. At susundan na rin siya ni Dalvin. Tutulong itong si Vianya at mamapatay nila si Dingaray. What a kill mula sa Pilipinas. That is 3 heroes down. Make that 4 kasama ng pagong. Hindi pa pala tapos dito ang stampede ng Sibol Pinas. Pare, nakita mo yung 1v1 ni Dingaray at ni Nepomuceno. After tumalo ni Dingaray, dalawang hampas. Ubus kagad yung buhay ni Dingaray sa tulong din ni Nepomuceno. And the others, tingnan natin yung replay. Ayun, si Alexander na patras. Tapos nakuha din with flicker pala dito ni Vinuya. Hindi na natin nakita yung 1v1 ni Dingaray at saka ni Nepomuceno. Ang sakit talaga pa rin ng hampas ng Akay. Sa totoo lang, sa true lang. Tapos sumama pa si Vianya. Parang talaga yon, sobrang hirap na tendency na noon. DHS ay binili na nitong si Vianya. So medyo one up na talaga completely si Teddy against the matchup kontra kay Dingaray, which makes things a little bit better for him pagdating dun sa scaling. Kanina kasi medyo nahihirapan pa siya dun sa laning phase and that's to be expected. Pero ngayon, si De La Cruz ang kanilang mamamataan. Medyo isolated siya from the other teammates pero hindi din siya basta-basta mababurst down as the others are gonna be setting their sights. Pupunta sila dito sa may bandang itaas. Si Xiaoqi naman ang kanilang magiging target. Hihintayin nila na mag-eye for an eye at doon babagsak itong si Xiaoqi ng unang beses in this specific game. Pre, gusto kong sabihin si Nepomuceno, hinampas niya itong si Xiaoqi tapos napunta yung damage ng turret doon sa kanya. Inagaw yung damage ng turret kaya malayang nakalipad si Binuya para pagsasapakin itong si Xiaoqi. High level play, ladies and gentlemen, mula dito kay Nepomuceno. Ikatlong pagong, kakabuhay lamang niya si Xiaoqi. And dahil nga merong clouds, ay maaga siyang makakasama.
Grabe yung pinapamalas dito ng Team Philippines. Indonesia ngayon, hindi papayag. Apan ay haharap. De La Cruz, available yung kanyang Wrath of Dry na pwede niya gamitin in any moment ito. Yun ang ginagamit niya. Sabay nakuha na rin ni Nepomuceno yung pagong. Mamamatay si Pabico. Nakakuha na ito si Xiaoqi. Pero tuloy-tuloy lamang ang hampasan. Mabibitbit yung isa. Ngayon si Alexandria atras. Ang baba, sobrang baba ng kanyang HP. Pero si De La Cruz ay mauuna ng mamatay. Nepomuceno magiging next. Makakakuha si Dingaray at makakabawi ang gold laner from Indonesia. Pero makakaalpas naman si Binuya at itong si Vianya. Yung mga side laners from Team Philippines ay buhay pa rin naman. That felt like it was Xiaoqi stepping up para makakuha ng mga assist na yon. I didn't know if he used his Petrified during that time, pero naging malaking bagay talaga yon para makuha ng Indonesia yung momentum ngayon na slowly shifting away from them for a certain moment of time. Ito yun, yung atake na gagawin sana na wala si Afan, it would have been a 4v5 situation, pero maganda yung target ni Xiaoqi towards Pabico. Pagkatapos nun, entry siya dito sa may bandang likuran, papasok siya at ayun, nakuha niya yung stun against the others as well, kung kaya't nawala yung momentum na pinanghahawakan ng Pilipinas kanina. But don't get me wrong, we're still holding a 1.4k gold lead at haalagaan to ng Pilipinas hanggat maaari. Yeah, maaari sa maaari talaga yan. Tapos si Vianya, pre, alam mo naman, hawak na ni Teddy yung kanyang Claude or Claude ni Teddy. Diba? Pwede mo na nga pagbalik-balik na rin yan sa sobrang dami ng matches na inilabas ni Vianya sa kabuuan ng MPL Philippines. Partida, pre, nagkaroon na ng adjustment yan. Meron ng mana yan, pero wala pa rin pakialam ang Team Philippines dyan. De La Cruz, siya lang ang nagbibigay ng vision dito sa lawa. At napaka-importante nito para magkaroon ng ideya ang Pinas kung saan na sila patungo. Bibit-bitin si De La Cruz, masyado na ring makunat at unti-unti na ring nakakabuo ng kanyang mga items. So ngayon napababa na ng halos 1,200,000 ang kalamangan ng Philippines. Ilalaban na muna ata nila to. Si Nepomuceno ay nakatayo lang at si Vianya ay nakikipagambahan. You know, I agree with you. I think kanina nababata pa nila si Beleric, pero ngayon hindi na talaga kasi kahit anong angat niya, yung pagpatay nila kay Dalvin nung una pa lang, medyo napigilan yung Piercer na mag-stack talaga completely. Now si Alexander, pipigilan na naman si De La Cruz. Si Xiaoqi inaatake si Binuya, but it's still gonna be okay. Kalahati lang naman ang bawas dito kay Sanford and he's gonna be backing out. Kukuha mo na siya ng slight HP by getting back to the base. This is a very important objective para sa ating dalawang teams and you would want for them to secure it right away. Okay, ipitata dito si De La Cruz mga kalahati ang kanyang HP habang si Vianya hahampasin na itong Lord. Konting reset lamang ang kanilang gagawin pero kailangan kumontrol ng wave dun sa itaas. Yun na nga ang unang gagawin ni Xiaoqi dito. Pero pag nagpakita siya, magiging go signal ito para sa Team PH na ituloy-tuloy lamang ang ginagawa ng kanilang kupunan. Si Vianya kakalahatian, Nepomuceno ay nakaabang. Ako si Afan ay masyado atang malayo. At makukuha ito na malaya ni Nepomuceno at ng Team Philippines. May ipitin ata sila dito. Wrath of Dry na gamit na ni De La Cruz kasabay ng Revitalize. Pero salong-salo lamang ng Team Philippines yung mga plano dito ng Indonesia. Buhay pa si De La Cruz. Si Xiaoqi nasa gilid. Haabulin niya. Nagka-final. Gagamitin na ba niya? Pero papasukin lamang niya dito si Pabico. Pero tumama na rin yung Petrified. Vianya ay tutulong na rin. Nakakuha pa ng kill. Teddy! Si Pabico at buhay pa rin siya. Meron pa palang river manipulation. Si Dingaray ay pumasok na rin. Napatay niya si Pabico. Pero tatlo pa rin naman ang buhay sa Team Philippines. And this time, si Dingaray papasok pa rin. Dingaray matutumba. Vianya with a double. Si Nepomuceno nakakuha din at mag-isa na lang si Apan. Wipe out mula sa Sibol, Pilipinas. Walang kapawis-pawis. Nakatayo pa o nakataas pa yung mga legs nitong si Sanji. At ngayon, unti-unti na nilang binabasag yung tore na meron dito ang Indonesia. Sila ang nag-amok. Sila ang nagsimula. Kaya nga hindi nyo pwedeng simulan. Paggalit na yung Liquid. Paggalit na yung Pilipinas. Na ngayon ay nilalaban talaga nila ng todo. Mind you, meron pa rin namang energy shields na binibitawan dito ang Pilipinas. So it's still gonna be okay para sa ating lahat. Pero Indonesia, medyo backed sila into a corner. Kanina 1.6k pa yung kalamangan natin. Pero ngayon, lumobo na sa halos 5,000 at nahihirapan na ang Indo na dumepensa ng bahagya kasi full on na talaga yung scaling nitong si Vianya. Men, kung pinag-uusapan natin si Vianya, pre, nasanay tayo, na steady lang itong si Teddy. Ngayon, deadly na talaga. As in, itong si Teddy, nakakommit, nakakuha pa siya ng 2. Balikan natin yung naging instant replay. Ayun, yung mga normal hits pa lang ni Vianya, pre, sobrang hapdi talaga. Na micro pa ni Pabico.
and napakagandang setup ng real world manipulation mula sa kanya. Nagdagdag pa ng extra shield, no, dahil doon. Pero nice attempt by the way para kay Dingaray na makakuha pa at makapitas bago siya mamatay. Dito natin makikita rin na may pindutan pa ang Indonesia, kaya kailangan respetuhin pa rin ito Oo. ng Pilipinas kahit anong mangyari. Tsaka ano pa wala pa namang inhibitors na nababagsak dito para sa kupunan ng Indonesia. So, Nepomuceno and the rest of the gang needs to be very careful sa kung anong approach ang gagawin nila dito. We're still leading by almost 6K anyway. So, lamang na tayo in terms of items. Lamang si Teddy ng halos sa 1,000 or lagpas 1,000. Pero ito yung importante. Nepomuceno is tanky enough dahil 2,000 yung kalamangan niya kontra dito kay Afan. Not a lot of farming para dito sa Carmilla na to, and this is kind of out of Afan's, wheelhouse, kasi sanay tayo na siya yung nagdi-deal ng damage, sanay tayo na siya yung gumagawa ng play, pero sa ngayon ano talaga siya kumbaga siya yung sponge, sabihin ko sana body bag pero hindi pwede. Tsaka na muna nila sabihin yon kasi nandito na rin naman sila at kailangan nilang depensahan yung torre na meron sila, pero si Xiaoqi ang kanila magiging target. That's not gonna happen yet, so focus na tayo sa susunod na Lord. Okay, Bianya, hawakan lamang niya ito. Inaabangan lang niya na papunta na o kung saan napatungo ang kanyang mga kuya. Magpapakita na si De La Cruz, si Nepomuceno as well, Pabico, and the rest of Team Philippines. Clear muna nila yung itaas at yung gitna. Bilis So, talaga. magre-react yung dalawa. Ang bilis lang talaga ng ating nakikita ni Nepomuceno. Parang imposible ata maagawan. River manipulation. Hinarangan pa ni Pabico para walang makalapit. Pero mabibig din si Binuya. Parang kaya pa ata. Nilabag yung Zaman Force. Pero hindi ata ma-maximize. Umatras na lang dito ang Pinas. Ngayon naman ay pumasok si Davin. At si Dalvin. At si Basic duet. Nepomuceno ang hahabulin nila. Pero nandun sa likuran. Nagamit yung Rot of Dahil ni Pabico. Nakakuha na ng kill. Kailangan natin magdiktas ng Indonesia. Makakabawi din naman si Dingaray. Pero nandun na tuloy-tuloy yung mga dashes dito ni Xiaoqi. Yung Lord ay nasa itaas na bahagi. 4 pa natitira para sa Pinas at si Binuya lamang ang nabigyan. And 4v4 situation, makakabalik din naman si Afan ng 15 segundo, pero si Vianya ay talagang full on na. Kung bumili pa siya ng Winter Crown para sigurado na hindi siya matatamaan kapag nag-blazing duet pa. And the Philippines are currently leading 6.6 pero hindi yata nila magagamit itong Lord na meron sila kasi Pabico na naman ang kanila magiging main target, pero si Xiaoqi ay nangalahati din ng buhay. Hinahabol siya sa ngayon. Kinailangan niya mag-eye for eye at mag-alecto final blow para makatakas lang sa pagkakataon na yun. It's still gonna be a-okay for Xiaoqi pero masyado yata siya marami nagamit. A fun that escape. Oh my goodness. Talagang desidido ang Team Philippines sa mga commitments nila dito. Well, maswerte pa rin si Xiaoqi kasi sobrang dami talagang pinipindot na dash nito. And after this that initial clash, actually yung kanina pa dun sa Lord, no, nagamit kasi yung river manipulation. Kaya siguro lumakas yung loob ng Indonesia na ituloy yung laban against dito sa Team PH. Pero good read pa rin naman kay Pabico kasi hindi basta-basta makakapasok dun sa vicinity ng Lord itong si si Afan. Pero mabibitbit ata si Carl. Heavy spin ay mapo-force na rin niya. Kailangan niya talagang gamitin, pare. Wala naman siyang way para matumakas pa. Pero si Alexander ay nag-aabang. Wala pa siyang available na flicker. So hindi mo na niya isusugal ito. Mag-aantay siya ng mga ilang pang segundo, 8 seconds. Kung gusto nilang mag-attempt at gusto nilang humuli, kailangan mo nang kumalma ni Alexander. Sobrang pasensyoso talaga ng iba sa mga members sa ngayon ng alahati na naman ang buhay nitong si Alexander. He also has an immortality para kahit papano ay tumagal-tagal siya dun sa laban kung sakali na mahirapan talaga siya. But looking at the items right now, full build na rin itong Harith. So magpupunta yata tayo dun sa punto ng laban na hindi na siguro magmamatter yung mga gold leads or gold gaps na meron tayo kasi pindutan na talaga ang magiging action ngayon. Vianya has the damage, sure. But at the same time, the Philippines has to be wary about Alexander's positioning kasi siya talaga yung posibleng magbago ng laban na to, lalo na si Xiaoqi na magaslaw, magiling, at nandito na naman si De La Cruz at siya na naman ang pinupuntohan at nandun naman yung Fatal Links na binitawan na naman nila, pero pabalik si Binuya, nasa may padalikuran, gumamit na rin ng Thunder Form. Pabico, Vianya coming into the rescue, gamit na rin ng Blazing Duet para naunahan nitong si Binuya. It's gonna be an attack towards Alexander or Afan rather, at sila makakapagpatumba sa kanya. De La Cruz is gonna be able to escape. Nahila itong si Nepomuceno na buhat ng bahagya, pero hindi pa siya iniiwan ni Pabico and the rest of the gang. Babanat pa si Vianya at magiging 67% ang kanyang buhay, but it's gonna be a 1-for-1 between the two teams.
Hinga pa rin talaga ng malalim para dito sa Team Philippines. Wala pa si Afan for the next 20 seconds. And actually, kung gugustuhin nga nila na i-rush itong Lord na ito, ay kakayanin nila. Walang retry holder ang Indonesia. Pero again kailangan nilang matahan at bigyan ng pansin itong si Dalvin at itong si Xiaoqi na parang sila yung nagpapahirap talaga sa Indonesia. And si Dingaray ay kanina nakikita natin na umiisa-isa sa mga miyembro ng TPH. Alexander Ibibuelo at si De La Cruz ay nandun din. Ang kunat-kunat na ni Daddy JP dito, pare. Oo. Makunat-kunat na rin kasi yung Lord. So yun na lang muna yung kanilang pupunteriyahin. Viana has finally joined into the party. Andun si Vinuya, tumalan na bahagya. Si Alexander, sino kanyang bubuhatin? Wala pa as of the moment. Pero Vinuya is gonna be right over there. Makuha nila yung Lord. Focus nila si Xiaoqi. Vinuya is gonna be attacking again. Gagamitin niya naman yung Thunder Form. At andun yung Blazing Duet para patumbahin yung Benedetta. Viana has done it again. It's gonna be a -1 in favor of the Philippines. At lamang sila ng 6,000. Mayroon pang purify nga si Vianney. Kung gusto nga niyan lumaban, pwede pa talaga Pero dahil wala si Xiaoqi at yung Lord ay pabuhay na rin a few 18 minutes and 12 or 14 seconds. Lalabas na itong Lord na ito at kailangan maghanda ng Team Indonesia. I believe aabot naman si Xiaoqi doon sa kanyang plano. Pero may pinaplano din ata ditong Indonesia Sino Pumuseno, medyo hindi yata nakakabasa pero sa ngayon ay hindi niya kailangan basahin dahil nito pala yung tunay na plano na gustong gawin ng Pilipinas at hindi aabot yung pagpapaulan ng mga bala nitong si Vinuya at siya mababalot sila pero under naman yung Blazing Duet para ubusin ng isa-isa pero it's going to be Viana na ngayon ay gagamit na naman ng Wind of Nature pero siya mawawala sa pagkakataon na to na wala naman si Afan pero ito na yata ang pagkakataon para sa atin na medyo bagalan ng tempo ng laro kasi nabasag naman na yung inhibitor sa bandang itaas. Ngayon naman yung ibaba ang kanila magiging target at atake na naman ang kupunan ng Indonesia with Alexander using that perfect match pero malaking bagay yung pagkakawala ni Viana para sana mapatagal pa ng Pilipinas itong laban na ito na gusto ding gawin ng Indonesia. Lalayo lang muna sila ng panandalian. Nice defense though para dito sa Team Indonesia and nice targeting as well. Nahuli si Viana dun sa likod ni Xiaoqi and magandang shutdown goal yun kung iisipin mo para dito kay Xiaoqi dahil nga napatay niya si Viana. Pag-uusapan natin yung damage dealt pare, napakataas para kay Dingaray. Sino po masaya natin magiging target? Perfect match ay nandun. Nakabuelo din naman, Alex si Vinuya. At nagamit na rin naman kaagad yung ultimate dito ni Alexander. Napatay itong si Nepomuceno. Pero parang okay lang ata. Yung kasi yung gitna din pre. Hindi nagpapigil yung catapult. Talagang binasag yung tore ng Indonesia. So I guess it all worked out up until the end. Pero yung Indonesia medyo nagkakaroon na sila ng angas na gumalaw ng papasok dito sa laban na ito. Xiaoqi is the main star para sa kupunan ng Indonesia dahil nga dun sa damage na kanyang pwedeng ma-deal access towards the backlines. Viana ay buhay sa ngayon pero medyo mahihirapan talaga siya na makapwesto at kailangan yung Blazing Duet niya ay makaubos ng mga miyembro dito ng Indonesia o at least makaisa o dalawa man lang. Kasi ito talaga yung pinaka-importante sa ngayon. Fortunately, Nepomuceno is gonna be staying alive. Magre-respond na rin naman siya in just a bit para makuha na yung tempo at yung pwesto para sa susunod na Lord ng laban na to. Option kasi ni Viana dito, hindi na wind of nature Talagang Winter Crown na dahil ang daming magic damage na nanggagaling dito sa Indonesia. Perfect match para kay Alexander. Sasalubong ni Dalvin at sisimulan na din Dingaray itong Lord. Medyo delikado ata yan. Apa na magpapakita. Itatry lang muna nila na bumasag ng bumasag. Indonesia ay sinisimulan na tinahatak pa rin itong Lord na ito at si Afan ay nagtatago. Tandaan natin, available ang Curse of Blood, De La Cruz. Pwede din dito sa gilid Oo. And may pumindot ng conceal. Maghahanap itong si Alexander. Wala siyang makikita kasi lahat ay nasa kanan. So si Vinuya ay tatalon. De La Cruz ay lilipat na naman ng bush. It's going to be Dingaray na kanya magiging main target. At sa ngayon nakatake na yata ang Team Pilipinas. Pero andun naman yung mga extra knock-ups sa si Alexander ang kanilang mga mataan. Pero ang mawawala mula sa Pilipinas ay nakomit pa lang naman ang kanilang mga immortality. Tatalon pa si Vinuya para makapalag. At andun naman yung Blazing Duet para ibigay na naman yung damage at nag-Wind of Nature at nag-Winter Crown na combo pa ang iba sa mga members ngayon. Ganon din ang gagawin nito si Dingaray.
buhay. Nag-pop siya ng immortality. Vianya tatargetin siya at siya ay buhay pa rin. Pero na-pop niya yung immortality nitong si Vianya. It's gonna be a 3v1 scenario na ngayon ay magiging pabor sa Pilipinas. Shauki na lamang ang natira. Papalagay niya na to. At nandun na naman yung Winter Crown pero nasusunog na talaga ang XP laner ng Indonesia. 4 kontra sa 1. Ngayon, si Dalvin na lamang ang dedepensa pero parang wala na siya magagawa pa. Iibahin natin ang storya. Hindi na to M7 Indonesia. Pilipinas na ang siyang mag-ahari sa Asian Games. Oh my goodness! Team